Habang hirap ng kumilos dahil sa sakit, pinilit magbigay ng mensahe sa kasal ng pinakamamahal niyang anak. Nito lang nakaraang taon, sa kasalang ito, bumuhos ang luha ng mga dumalo. Pati na ng groom at bride na sina Rodel at Stephanie. Pero hindi dahil may tumutol sa kanilang pag-iisang dibdib. Ang naging problema raw kasi, ang ama ng bride na si Tatay Alan, hindi sigurado kung maihahatid siya sa altar dahil sa iniinda nitong karamdaman. Sobrang importante po. Matagal na rin talaga na hinihintay ni Papa. Meron po kasi akong mga anak sa una. Nag-aalala sila sa akin kasi baka daw walang tumanggap sa akin, walang magyaya na magpakasal sa akin. Si Tatay Alan kasi, hirap nang magbalanse ng katawan at kusang gumegewang ang bawat galaw dahil sa karamdaman niyang Parkinson's disease. Mahirap. Lalo na yung galaw ko. Nakapagod. Nakapahiya lang sila. Dahil sa akin. Ang marcha patungong altar ng mag-ama, matupad kaya? Bata pa lang daw si Stephanie, idolo na niya ang kanyang ama na si Tatay Alan. Hindi lang daw niya sinisikap ibigay ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, pati sa bahay, maasahan din daw siya. Masipag sa bahay, mahilig magluto, mahilig mag-ayos ng bahay. Tapos nagtatrabaho po siya nung time na yon para sa amin. Si Tatay Alan, bagamat istrikto, lagi raw may advice pagdating sa kanyang love life. Lalo pa at minsan na raw itong nabigo sa pag-ibig bago mahanap ang true love. Stricto din, pero kinakausap po niya kami na ganito, dapat wag mo na kayong masyadong magseryoso. Pero taong 2013 daw, sa edad na 45, una nilang napansin ang panginginig ng kamay ni Tatay Alan. Inakala raw nilang na-stroke ang kanilang padre de pamilya. Parang yung kamay niya nanginginig na. Pero parang hindi lang namin masyadong pinansin. Tapos yung tumagal, yung katawan niya na yung gumagalaw. Hanggang isang araw, nakumpirma mula sa mga espesyalista na sumuri kay Tatay Alan na meron siyang Parkinson's disease o yung karamdaman kung saan tinatamaan ang nerve cells sa nervous system ng isang tao. Dahilan para bumagal ang kilos nito at makaranas ng panginig sa katawan na kanya na raw bibit-bitin habang siya'y nabubuhay. Pag nakainom ako ng gamot, nawala yung ninig ko. Nakakakilos ako. Nakakagawa ko ng gawain bahay. Dahil sa kanyang kondisyon, ang naging dasal daw noon ni Tatay Alan, makahanap ang unika iha niya ng lalaking magmamahal at mag-aalaga sa kanya. Kaya noong umusbong ang pag-iibigan nila ni Rodel, minahal na rin daw ito ni Tatay Alan na para na rin niyang anak. Si Papa, tahimik lang, hindi ho siya yung parang mapangaral na talagang lagi nag-a-advise, pero alam namin na andun siya, nakasuporta sa amin. Makalipas ang 7 taong pag-iibigan, ang dalawa, natuloy rin sa simbahan. Pero dahil hirap ng kumilos ang ama, nawala na raw ng pag-asa si Stephanie na makakapagmarcha pa ito sa altar. Pero para kay Tatay Alan, hindi pwedeng hindi siya makarating sa dream wedding ng kanyang unika iha. Si Tatay Alan, paggewang-gewang man, panay pa ang paggalaw at panginginig ng katawan at halos matumba na sa paglalakad. Pero buong puso at lakas pa ring inihatid ang kanyang anak na si Stephanie sa altar ng simbahan. Si Papa, nakikita ko na talagang nilalabanan niya yung sakit niya, na kahit talagang inaatake na siya noon, pinipigilan niya talaga na yung kamay niya nilalagay niya sa likod para lang po hindi masyado siyang gumalaw. Wala na kami sa simbahan. Titingin na sila eh. Pero kinaya ko para sa anak ko. Iba po talaga yung moment na yon para sa amin. So ako talaga, hinahawakan ko siya ng mahigpit na minsan ma-out of balance na kami. Pero talagang inaano ko yung sarili ko na huwag kaming matumbang dalawa.
Buong higpit ding niyakap ni Tatay Alan ang manugang na si Rodel. Kaya ang mga saksi sa kasalan, napaluhan na rin. Sa tuwing naiisip ko, binabalikan ko yung mga videos namin, talagang umiiyak po ako. Kasi alam ko na nahirapan talaga yung papa ko at tiniis niya yun para sa akin. Hindi lang sa simbahan, sa resepsyon ng kasalan, si Tatay Alan nagbigay pa ng madamdaming mensahe para sa bagong kasal. Roger! Ikaw ang bahala sa anak ko. Alam ko mahal na mga imig ka. Kapagpasalamat na ako sa mga magulang mo. Nagtinanggap nila siya hindi. Katali. Mahal mo si Rodel. Rodel, mahal mo si Stephanie. Mahal mo mga anak mo. Alam kong nasa puso niya yon na masaya siya. Alam ko po, ramdam ko talaga yung pagmamahal ng papa ko at yung tuwa po niya para sa amin. Si Stephanie, hindi raw nasabi ang kanyang personal na pasasalamat nung araw ng kasal. Kaya isang sulat ang kanyang inihanda bilang sorpresa sa pinakamamahal na tatay. Dear Papa, maraming salamat po sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Mahal na mahal ko po kayo at sana maging mas malakas pa po ang inyong pangangatawan at palagi ko pinagdadasal na wag po kayong pabayaan ni Lord. Alam ko marami pa tayong time na magkakasama kaya susulitin po natin yun pa. Maraming salamat po sa inyo at saka mahal na mahal ko po kayo. Samantala, enjoy naman daw si Stephanie sa kanyang bagong tungkulin bilang isang misis. Si Tatay Alan naman, tuloy pa rin ang therapy at pagpapagamot. Sa kabila ng iniindang karamdaman, patuloy pa rin daw nitong ginagabayan ang bagong kasal na anak. Pagkahaba-haba man ang prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. Pero wala na nga raw masasaya pa kung sa iyong pagmarcha patungo sa iyong Prince Charming, ang nasa tabi mo, walang iba, kundi ang kauna-unahang lalaki sa puso mo, ang iyong minamahal na ama.